alam niyo po ba na nataranta si Annabel Rama nung Tuesday night? Bakit siya nataranta? Eto na, napasok po ng hacker ang kanyang Instagram account. My gosh, dapat ipo-phone pass ko siya ngayon, pero hindi naman siya sumagot kung pwede ba. O baka mahirap na, baka biglang i-booking niya kung sinong pinagbibintangan niya ng hack ng kanyang account. Anyways, kasi eto nga, nung Tuesday din or Monday night yata, may maganda po siyang, hindi, parang Tuesday nga, may maganda po siyang pinost tungkol sa kanyang daughter-in-law na si Alexa Gutierrez, no? Mrs. po ng third son, third child niya na si Elvis Gutierrez. Hindi naman po lihim na nung January 3, mula po sa stay nila sa Tokyo, Japan, sa family bonding po nila doon, sa aeroplano, hindi na po makakilos masyado si Alexa. So, from paglapag po nila ng Pilipinas nung January 3, diniretso na po sa isang hospital si Alexa, sa isa pong emergency room, no? Emergency room ng malaking hospital. Okay, hindi na po nakalabas ang hospital. Diretso na po na kinumpine si Alexa. And nung January 4, Thursday, napag-alaman nila, sobrang lungkot nga po. Kaya hindi po that time, balak ko sanang i-phone patch po si Rupa Gutierrez, pero hindi siya sumasagot. May emergency po sila. Yun nga po kay Alexa, no? Nalaman po nila na it's leukemia. Malala po ang leukemia na ni Alexa. So, diretso na po sa confine, pagka-confine sa hospital. So, nung Tuesday po ay may tribute post si Annabel Rama kay Alexa. Napaka-madamdamin po yun. Sinabi rin niya, nagbiro pa nga si Tita Annabel na hindi baling kalbo po si Alexa, pinakamagandang kalbo naman daw po si Alexa para sa kanya. Sobrang madamdamin ang post na yun ni Tita Annabel na nag-comment pa nga po si Alexa. Very emotional, maganda ang comment ni Alexa. Nung gabi po ng Tuesday, ang sabi kasi ni Tita Annabel, bukod nga sa abang pinapa-post niya yon, ginagawa niya yung message kasi siya yung gumagawa mismo ng message. Sinusulat niya po yon. May mga papel po siya, no? Actually, ang mga papel niya yung mga old scripts ni Rupa, ni Richard Gutierrez, yung mga old scripts sa mga shows ni Raymond Gutierrez o ni Tito Eddie Gutierrez, no? Yun po ang ginagamit ni Tita Annabel. Yung likod nun, sinusulatan niya, yun ang scratch papers po niya, no? Sinusulat niya yon bago niya ipapost sa kanyang assistant, talaga naman naiiyak siya dahil nga sa patribute niya sa kanyang daughter-in-law na may leukemia. Sinabi rin niya doon na wag mag-alala si Alexa, na nandun silang dalawa ni Tito Eddie para umalalay sa mga anak ni na Alexa at Elvis habang nagpapagaling nga si Alexa, kina Arya at Ezra. Pero nung gabi niya nga po ng Tuesday na babalikan na ni Tita Annabel yung kanyang post dahil gusto niyang basahin ulit yung madamdaming reply, comment doon ni Alexa. Nagulat siya na hindi niya na makita ang post na yon. Tinawagan po kami ni Tita Annabel para humingi ng tulong kasi may alam kami, syempre may pagkateke din kami, no? So, nagulat din ako na wala na nga. Pero sa Facebook account niya ay hindi nabura po. So, yung post na yon. May duda po si Tita Annabel na may hacker na nakapasok sa kanyang Instagram account at binara ang kanyang madamdaming post for Alexa. Ang nangyari po, kaagad nanghingi ng tulong si Tita Annabel para mapalitan ang password po ng kanyang Instagram account. Na natagumpay naman po siya. Actually, pati doon sa mga ibang cellphones ng mga kasama niya, na-log out nga po yon. Kasi bago na ang kanyang password. So,
na-shock talaga siya sa pagkakawala nun. So, yung post niya sa Facebook, kinapi and paste niya at pinost nga po ulit niya si Alexa. Yung nakita niyo po kanina, no? Kalbo na nga si Alexa. So, nag-comment ako doon, nag-comment mga ibang kaibigan ni Tita Annabel. Si Rupa naman nagsabi, every step of the way po ng pagpapagaling, pagpapagamot ni Alexa ay hahawakan nila ang kamay nito, di ba? Napaka-sweet. Pero yun nga, na loka talaga si Tita Annabel na napasok ng hacker. Wala po siyang ibang pwedeng pagbintangan kundi talagang may nakapasok sa kanyang account. Yun nga lang, mabuti na lang po, napalitan kaagad niya ang password. Siyempre, inutos niya po yon kasi hindi po teke si Tita Annabel, no? Pero meron siyang pinagbibintangan. Ano ko sana siya, ipo-phone patch, pero mahirap na, baka masabi niya. Actually, 2 tao po ang pinagbibintangan niya. Ang duda niya, actually, na pasok sa kanyang account. Siguro minsan pinapakiusapan niya rin yung isa doon o baka yung 2 yun na i-post siya, baka nakuha po yung password or baka alam nga po yung kanyang password, di ba? Pero yan,